Bakit ba masyado kang nagpipigil, Daniel? Sabi niya isang gabi habang nasa loob kami ng kanyang kotse. Mais na ang lumalapit sa'yo. Ayaw mo pa bang tukain? Dagdag niya pa. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga sa bandang leeg ko. Ang kamay niya ay marahang nakakapit sa aking mga binti na mas lalong nagpaalab sa aking buong katawan. Ma'am, tanging nausal ko na lamang. Bawat sakay ko sa kotse, hindi ko mapigilan isipin kung paano ba ang masolo ka sa isang silid. Mapanuksong wika pa niya. Hanggang sa namalayan ko na lang ang sariling nahuhulog sa mga hirit niya. Maligayang pagbati po sa lahat ng listeners. Tawagin niyo na lamang akong Daniel, 34 anyos. May asawa at 2 anak na maliliit. Sa lugar namin, Miss Roxy, sapat lang ang kinikita ko dati sa pamamasada ng tricycle. Pero nang dumating ang bagyo, nawasak ang bahay namin at halos lahat ng ipon namin ay napunta sa pagpapaayos nito. Hirap kaming magsimula muli matapos ang dilubyong yun. Kaya't nang inalok ako ng kumpare ko na maging personal driver sa Maynila, hindi na ako nagdalawang isip. Agad akong pumayag. Hindi naging madali ang desisyon kong lumuwas ng Maynila. Iyon ang unang pagkakataon na malalayo ako sa pamilya. Maging asawa ko ay nag-alangan rin. Kahit hirap ang buhay namin ay hindi ko naisip na malalayo ako sa kanila. Ngunit kinakailangan ay responsibilidad kong mapabuti sila, Miss Roxy. Sa unang araw ko pa lamang, ramdam ko na agad ang bigat ng trabaho. Hindi sa pagmamaneho, kundi sa mismong amo kong si Ma'am Alice. Biyuda siya, nasa early 40s. Alaga sa sarili, maputi, mabango, at palaging nakaayos. Kung titingnan mo, hindi mo iisiping namatayan siya ng asawa. Kasi napakaganda at napaka-blooming niya pa ring tingnan. Ayon sa mga kasambahay dito, ay namatay ang asawa nito halos 1 taon na ang nakalilipas. Ang nag-iisang anak din sana nito ay namatay ilang araw lang matapos niyang maisilang at hindi na nasundan pa. Nang una kaming magkaharap, medyo nailang ako, Miss Roxy. Nakatayo siya sa garahe, naka-sunglass, habang hawak ang kanyang cellphone. Nakaka-intimidate kung titingnan. Daniel, di ba? Tanong niya habang nilalapit ang tingin sa akin at tila sinusuri ang buo kong pagkatao. Oo po, ma'am. Sagot ko na medyo nakayuko. Ngumiti siya at medyo may biro agad. Mukhang bata ka pa, ha? Baka hindi ka marunong mag-drive ng kotse. Hindi tricycle ang dadrivein mo, ha? Medyo natawa siya at ako naman ay napakamot sa ulo. Opo, ma'am. Marunong po. May lisensya naman po ako. Tumawa siya ng malutong. Relax ka lang. Biro lang yun. Pero una, ayokong minabadali ako sa daan. Gusto ko safe. Kahit malate pa tayo. Opo, ma'am. Noted po. Kinabukasan ay maaga kaming umalis. Sumakay siya sa likod habang minamaneho ko. Ramdam kong nakatingin siya sa salamin. Doon ko lang napansin na ang ganda pala talaga ni Mama. Lalo na ang mga mata niya kapag natatamaan ng araw. Daniel, tawag niya bigla. Ma'am, may asawa ka na? Tumingin ako sa rear view bago bumalik sa kalsada. Opo, ma'am. May 2 na rin po akong anak. Ah, okay. Tumango siya sabay ngiti ng matamis sa salamin. Good boy ka pala, ha? Sana nga. Let's see. Medyo kinabahan ako sa huli niyang sinabi. Parang may ibig sabihin. Pero hindi na ako nagsalita. Habang nakahinto kami sa traffic, nagsalita ulit siya.
Alam mo, mas gusto ko yung mga katulad mo. Simpleng tao. Yung totoo. Hindi yung puro porma. Pero wala namang laman. Ngumiti lang ako ng mahina. Siguro po, kaya ako ang kinuha niyo, mama. Nakataas na kilay niyang sagot. Tama ka dyan. At least, hindi ka boring kasama. Hindi ko alam kung bakit. Pero para bang may ibig sabihin yung mga salitang binibigkas niya, Miss Roxy. Sa isang linggo ko pa lang na pagtatrabaho sa kanya, ramdam ko na. Hindi ito magiging ordinaryong trabaho. Ilang linggo pa ang mabilis na lumipas. Mula nang magsimula ako kay Ma'am Alice na magtrabaho. Pero parang matagal na kaming magkakilala. Hindi siya katulad ng ibang amo na tahimik o kaya naman ay masungit. Siya, napakadaldal, palabiro at kung minsan, parang wala ng boundary. Noong una ay hinahayaan ko lang. Baka kasi ay paraan lamang niya yon para maibsan ang kalungkutan. Ngunit habang tumatagal, ay parang may kakaiba na ang mga banat na nanggagaling mula sa kanya. Noong isang tanghali, habang nag-aantay ako sa kotse ay bigla siyang sumakay na lang. Napakasimpleng manamit, pero may sarili siyang liwanag. Halos mapatitig ako pero pilit kong iniiwas ang aking mga mata, Miss Roxy. Daniel? Tawag niya habang nakasakay sa likod at mukhang boring na naman. Maganda ba ako? Halos mabilaukan ako sa sariling laway, Miss Roxy. Ha? Oo naman po, ma'am. Siyempre naman po. Ngumisi siya habang nakatingin sa salamin. O sige nga, tatanungin kita. Diretso lang ang sagot mo ha. Hindi naman ako madaling ma-offend. So, kung makikita mo ako sa labas, hindi bilang amo mo ha, liligawan mo ba ako? Napakamot ako ng ulo sabay napatawa. Aba ma'am baka po sipain ako ng asawa ko pag nalaman. Hindi naman ako nagtanong kung sasabihin mo sa asawa mo. Sagot niya sabay kindat. Ang tanong, liligawan mo ba ako? Tahimik ako ng ilang segundo bago ko sinadyang ibaling rin sa biro. Baka naman ma'am hindi ko kayanin gastusan ka. Parang ang high maintenance mo kasi. Hindi ko naman kailangan ng gastos. Kaya ko kaya ang sarili ko. Balik niya at medyo may diin. Ang hanap ko lang, may makakausap at may magpapakilig. Lalo na ang magpapasaya. Natigilan ako, Miss Roxy. Biglang natahimik ang buong kotse. Tumingin siya sa akin sa salamin. Diretso sa mga mata. Daniel, mahina niyang sabi. Nabubuhay ka ba sa binibigay ng misis mo o trabaho lang ang iniisip mo palagi? Napatingin ako sa kalsada. Pilit iniiwas ang usapan. Siyempre ma'am, pamilya palagi. Trabaho para sa kanila. Napangisi siya ng malaki. Kaya pala ang seryoso ng mukha mo. Alam mo, hindi masama minsan kung magpahinga. Pagkababa namin sa mall, ay dumaan siya sa gilid ko. Bahagya niyang hinaplos ang mga braso ko sabay bulong. Pero kung sakali lang, hindi mo ko kayang tanggihan. Don't worry, hindi ako maninira ng pamilya. Kinilabutan ako, Miss Roxy. Hindi ko alam kung ano ba ang ibig niyang patunayan. Kung biro lang ba o talagang totoo na. O baka malungkot lang talaga siya mula nang mawala ang kanyang asawa at naghahanap lamang ng mapagbabalingan ng pansin. Pero isang bagay ang sigurado, hindi ito basta-bastang mga salita lang, Miss Roxy. At simula noon, hindi na naging normal ang bawat biyahe namin. Isang gabi, pauwi na kami galing sa dinner meeting niya. Medyo nakainom si Ma'am Alice pero hindi laseng. Mas naging prangka pa nga lalo siya.
Tahimik ako habang nagmamaneho nang bigla siyang nagsalita. Daniel? Anya habang nakasandal sa upuan at nakatingin sa akin. Kung hindi ka lang driver ko, baka sabay pikit niya. Napatawa ako ng bahagya. Ma'am naman, baka madulas kayo niyan. May CCTV yata sa langit. Ano ngayon? Wala namang CCTV dito sa kotse. Sagot niya sabay ngiti. Seryoso, Daniel? Hindi ka ba na-attract sa akin kahit konti? Umiling ako kunwari. Hindi po ako pwedeng magkagusto sa amo. Nasa rules po yan. Rule? O takot ka lang? Mabilis niyang balik. Halata naman sa tingin mo. Kanina pa kita nakikitang palihim na sumusulyap dito. Sabay haplos sa dibdib niya na medyo bukas ang blouse. Napakagat ako ng labi sabay iling. Ma'am, baka kasi mabangga tayo. Naku, ayusin mo. Baka sabay tayong bumiyahe patungong langit niyan. Sagot niyang tumatawa at halatang may ibang kahulugan ang sinasabi. Napailing ako, pero hindi na rin nakatiis. Sige nga, ma'am. Kung sakaling hindi po kayo ang amo at hindi ako ang driver, anong gagawin niyo kung magkalapit tayo ng ganito? Tumingin siya sa akin. Seryoso ang mga mata. Baka kanina pa tayo nakakulong sa isa't isa, Daniel. Parang nagkaroon ng rumble sa loob ko, Miss Roxy. Mas lalong lumakas ang tibok ng puso ko. Kaya nagbiro ulit ako. Pero may bahid ng katotohanan. Ayaw niyo po ba munang makakilala ng kaedad niyo, ma'am? Minsan mas okay ang mas bata. Mas may thrill. Tsaka mas may lakas. Napatawa ako sa bayugyug ng ulo. Kung ganyan kayo magsalita, ma'am, baka hindi na ho ako makapagpreno. Di wag kang magpreno. Sagot niya. Sabay dampi ng kamay niya sa braso ko. Natahimik ako. Ramdam kong nanginginig ang mga kamay ko sa manibela. At alam ko, Miss Roxy, hindi na yun mga simpleng biruan lang. May halo ng katotohanan. Halos murahin ko na rin ang sarili ko dahil bakit parang ang dali kong madala. Sa bawat hirit at biro niya, pilit kong isinisiksik sa utak ko na may asawa at mga anak akong naghihintay. Ngunit bawat hirit niya, Miss Roxy, parang tinatangay lahat ng mga babala. Pagkatapos ng gabing yon, parang may kakaibang nabuo sa pagitan namin ni Ma'am Alice. Hindi na siya katulad ng dati na puro biro lang. Mas naging daring pa siya at mas naging lantad. Isang hapon, nasa loob kami ng kotse at nakaparada sa tagong bahagi ng village clubhouse. Dapat ay pauwi na kami ng mga oras na yon. Pero sabi niya, gusto niyang magpahinga muna. Tahimik kaming dalawa sa loob habang katabi ko siya sa harapan. Nakasandal sa upuan at nakapikit. Hindi ko na malayang nakatitig na pala ako sa kanya. Hanggang sa bigla niyang imulat ang kanyang mga mata. Nagtagpo ang mga tingin namin. Ilang segundo lang yun, pero parang tumigil ang mundo. Bakit ganyan ka makatingin? Tanong niya. Kasi hindi ko na alam kung driver pa ba ang tingin ko sa sarili ko o... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. Bigla siyang bumaling paharap sa akin. At sinunggaban ko ang pagkakataon para magdikit ang mga labi namin. Pareho kaming natigilan. Ramdam ko ang init ng hininga niya. Amoy ang mamahaling pabango at ang mabilis na tibok ng dibdib ko. Sorry. Bulong ko agad at umatras ng kaunti. Pero hindi siya umurong. Sa halip ay ngumiti siya ng maloko. Sorry ba talaga? O matagal mo nang gustong mangyari yun? Hindi na ako nakasagot, Miss Roxy. Tumawa siya ng mahina.
Sa kadahan-dahang hinawakan ang mga kamay ko. Malambot ang mga palad niya. Daniel, bulong niya, mas seryoso na ngayon. Kung pipigilan mo pa to, wala ka ng pagkakataon pa ulit. Parang nanuyo ang lalamunan ko. Ma'am, baka pagsisihan natin to. Baka talaga pagsisihan mo pag hindi ka nagdesisyon ngayon. Sagot niya sabay pisil sa mga kamay ko. Ito ang naging simula ng bagay na hindi dapat, pero hindi na rin namin mapipigilan. Daniel, hindi ko na alam kung sino ang nauna, pero naglapat ang mga labi namin. Mapusok, parang matagal na naming itinatago. At ngayon lang nakakawala. Sa loob ng sasakyan niya, doon mismo nangyari ang mga bagay na hindi dapat. Tuluyan naming binura pareho ang lahat ng linya na humaharang sa amin. Sa bawat hinga, sa bawat paghawak, bawat daing na pinipilit itago sa loob ng sasakyan, alam naming mali. Pero tao lang kami at wala nang atrasan. Matapos yun ay nakasandal siya sa dibdib ko na humihingal. Daniel, bulong niya, huwag mo kong iiwan sa ere ha. Wala na tong balikan. Ikaw na lang ang meron ako ngayon. Hindi ko alam kung ano mang ibig niyang sabihin. Ang alam ko lang, humigpit ang yakap ko sa kanya, Miss Roxy. At hindi nagtapos doon ang mga tagpo. Nasundan pa ng nasundan. Minsan, pagkatapos ng bawat appointment niya, dumidiretso kami sa malalayong hotel. Minsan naman, sa mismong kotse niya, sa tabi lang ng highway, habang bumubuhos ang ulan at parang kami lang ang tao sa mundo. May mga pagkakataon pa na sa bahay niya mismo. Magtatago kami sa mga kasambahay, sa sala, at madalas ay sa mismong kwarto niya. Lagi kong sinasabi sa sarili ko na huwag mo nang uulitin, Daniel. Pero sa tuwing tatawag siya sa akin ng 2:00 ng hating gabi at naghahanap ng makakasama, wala akong magawa kundi puntahan siya sa kanyang silid. Hindi ko na kayang mag-isa. Lagi niyang sinasabi. At sa bawat pagpunta ko, lalo kong nakikita, hindi lang ako ang nagpapasaya sa kanya, kundi ako na rin yata ang pumupuno sa lahat ng kulang. Pero habang tumatagal, alam kong palalim na ako ng palalim sa kasalanang mahirap ng talikuran. Mabilis na lumipas ang mga araw at buwan. Abala ang mga kasambahay sa kusina habang ako naman ay naghihintay kay Ma'am Alice na matapos ang kanyang tawag sa opisina. Paglabas niya ay nakangiti siya at sinenyasan akong sumunod sa study room. Hindi na bago ang mga ganoon. Pagkapasok ay agad niyang ipinalupot ang mga braso sa aking leeg. Daniel, bago ko sinelyuhan yun ng halik, nahulog ang baso sa mesa. Uminga yun pero hindi namin pinansin. Parang wala na sa mundo ang paligid. Sa bawat haplos niya sa braso ko at sa bawat halig ko sa liig niya, hindi na kailangan ng pahintulot. Hinawakan ko ang bewang niya at dahan-dahang inupo sa akin. Nagkatinginan kami. Parang sinasabi ng mga mata namin ang hindi kayang sambitin ng bibig. Ito yung tipo ng mga sandaling alam mong mali, pero hindi mo kayang pigilan. Pero sa hindi sinasadyang pagkakataon, nahuli kami ni Aling Feli, ang pinakamatagal ng kasambahay ni Ma'am Alice, at ang nakasama niya mula pa nang mag-asawa siya. Pagpasok niya para magdala ng kape, ay nadatnan niya kaming masyadong magkalapit. Hindi man niya nakita ang lahat. Sapat na ang mga titig at hawakan namin na hindi namin kayang itanggi. Tahimik lang si Aling Feli. Hindi siya nagsalita. Pero ramdam ko ang bigat ng kanyang mga tingin bago siya lumabas. Simula noon, napansin kong iba na ang kilos niya. Hindi na ako makatingin sa kanya ng diretso.
Parang bawat hakbang niya ay may dala siyang lihim na alam kong anumang oras ay pwedeng sumabog. Pakiramdam ko bawat sulok ng bahay ay may mga matang nakabantay. Isang gabi habang nagpapahinga ako sa maliit kong kwarto ay tumawag ang aking asawa. "Hello, Daniel?" Sabi niya. "Parang napapansin kong madalang ka nang mag-text. Dati kahit busy ka, may simpleng kamusta pa rin. Ngayon, halos hindi na." May lungkot sa boses ng aking asawa. Parang tinamaan ako sa dibdib. Nagsinungaling ako, Miss Roxy. "Pasensya ka na, mahal. Laging pagod sa biyahe eh. Lagi kasing late umuwi si ma'am galing sa mga meeting. Wala na akong lakas." Tumahimik siya sa kabilang linya bago muling nagsalita. "Daniel, wala ka namang itinatago sa akin, hindi ba?" Hindi agad ako nakasagot. Parang kinain ng konsensya ang dila ko. Pinilit kong gawing matatag ang boses ko. "Wala, mahal. Ikaw pa rin. Kayo pa rin ang mga bata ang iniisip ko." Pero pagkababa ng tawag, nanikip ang dibdib ko. Parang hinahati ang isip ko. Sa isang banda, si Alice na hindi ko maiwasang hanapin at pagsilbihan ng higit pa sa dapat. At ang asawa at anak ko na unti-unti ko nang napapabayaan. At ngayon, may kasambahay pang nakakita sa amin at hindi ko alam kung gaano katagal bago tuluyang lumabas ang lahat ng sikreto namin ni Ma'am. Hanggang sa dumating ang isang araw. Matapos kong ihatid si Ma'am sa kanyang appointment at maipasok sa garahe ang sasakyan, nadatnan ko si Aling Feli na naghihintay sa gilid ng pintuan. Nakahalukip-kip siya, parang kanina pa nag-aabang. Hindi ako makatingin ng diretsyo, pero siya mismo ang lumapit. "Daniel," bungad niya. Mababa ang tinig pero matalim. "Mag-usap tayo, iho." Medyo napalunok ako. Ano po ba ang... Hindi ko na natapos ang aking sasabihin. "Huwag ka nang umarte, Daniel." Putol niya. "Alam ko ang nangyayari sa inyo ni Alice." Parang sumabog ang dibdib ko sa kaba. Gusto kong magsalita, pero wala akong masabi. Tahimik lamang akong nakatingin sa kanya. Umiling si Aling Feli. Kita ang awa sa mga mata. "Daniel, may pamilya ka, iho. At may mga anak. Huwag mong sabihing nakakalimutan mo yun." Huminga ako ng malalim. "Manang, hindi ko sinasadya. Alam kong mali pero ang hirap pigilan. Hirap pigilan." "Daniel, anong palagay mo kay Alice? Pampalipas mo? Alam mo kung anong agwat meron kayo. Wala nang mawawala sa kanya, Daniel. Pero ikaw, may buo ka pang pamilya na umaasa sa'yo. Kung patuloy mo tong gagawin, hindi lang buhay mo ang masisira, kundi pati yung sa kanila. Kaya binibigyan kita ng payo, iho, habang maaga pa. Nasa sayo na yon kung pakikinggan mo ko." Hindi ko napigilang mapayo ko. Tila lumulubog ako sa bigat ng kanyang mga salita. "Daniel," seryoso ang tinig niya. "Pipiliin mo ba ang makamundong pagnanasa o ang pamilya mong naghihintay sa iyo? Huwag mong hintayin ikaw mismo ang magtulak sa kanila palayo. Alam mo sa sarili mong hindi pang habang buhay ang meron kayo ni Alice base sa estado nyo." Napaiyak ako sa bigat ng mga tanong na yon. Hindi ko na malayang nanginginig na pala ang mga kamay ko. "Manang, hindi ko kayang mawala ang pamilya ko. Pero hindi ko rin kayang iwan si Mama." Lumapit si Manang Feli. Marahan pero mabigat ang tinig. "Alam mong may pinagdadaanan si Ma'am. Pero ikaw ang lalaki dito. Ikaw ang may responsibilidad. Tandaan mo, Daniel, kapag lumabas to, walang ibang masisira kundi pamilya mo rin." Pagkatapos noon ay iniwan niya ako sa dilim ng garahe. Bit-bit ang mga salitang parang mabibigat na bato sa aking dibdib.
At sa unang pagkakataon, Miss Roxy, naramdaman kong hindi lang kasalanan ang pinasok ko, kundi isang apoy na unti-unting susunog sa lahat ng mahal ko. Sa kabila ng mga sinabi ni Manang Feli, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang meron kami ni Ma'am Alice. Ngunit unti-unti nang bumibigat ang lahat, Miss Roxy. Isang araw, habang naghihintay ako sa kanya pagkatapos ng isang appointment, ay lumabas siya mula sa isang building. Kasama ang isang lalaking naka-long sleeve, mukhang isa sa mga kamiting ni Mama. Nagtatawanan at halata ang class sa mga galaw. Nakaramdam ako ng kirot. Napatawa ako ng mapakla. Kinabukasan, hindi na ako makatingin ng diretso kay Ma'am Alice. Parang nakikita ko sa bawat ngiti niya ang kasalanan kong pilit na itinatago. Nakikita ko rin ang kawalan ng isang biyudang naghahanap ng init sa maling tao. At ako naman, isang lalaking nagpadala. Gabi-gabi ay umuwi ako sa kwartong tinutulugan ko sa likod bahay. At paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang mga sinabi nung nakaraan ni Manang Feli. Pipiliin mo ba ang makamundong pagnanasa o ang pamilya mong naghihintay sa'yo? Doon ko napagtanto, Miss Roxy, na wala akong maipagmamalaki kung mawawala pa ang tiwala ng mga anak ko, ng aking asawa. Hindi ko kayang ipalit ang saglit na kasiyahan sa panghabang buhay na sugat. Kaya isang umaga, bago pa man magising si Ma'am Alice at ang ibang mga kasambahay, ay iniwan ko ang isang sobre sa mesa niya. Resignation letter. Isinulat ko roon na kailangan kong unahin ang pamilya ko, na nagpapasalamat ako sa kabutihan niya. Pero hanggang doon na lang, hindi ko na inilahad ang lahat. Dahil alam kong pareho na naming alam ang dahilan. Paglabas ko ng gate, dala-dala ko ang aking bag at ang bigat sa dibdib. Tinawagan ko ang isa sa kaibigan kong dati ring driver sa Maynila. Kamusta tol? Baka may bakante dyan. Kahit anong trabaho, basta malayo. Nagpasalamat ako sa aking narinig. May kakilala daw siyang isang trucking company na naghahanap ng pahinante. Umuwi ako sa pamilya ko ng mga sumunod na araw. Pinilit kong ngumiti sa mga anak ko. Yumakap ako ng mahigpit sa aking asawa. At sa yakap na yon, Miss Roxy, parang doon ko muling nakita kung bakit ko kailangan pumili. Nang makita ko sila at mayakap sa bisig ko, mas lalo kong napagtantong tama ang naging desisyon ko. Tamang pinili ko ang pamilya ko. May lungkot, oo. May alaala na hinding-hindi na mabubura. At hindi ko alam kung hanggang kailan ko tuluyang mapapatawad ang sarili sa pagkakamaling nagawa. Pero higit doon, alam kong may pag-asa. Pag-asa na muling maituwid ang pagkakamaling nagawa. Pag-asa na kapag muling nagkaharap kami ni Ma'am Alice, hindi na ako bilang driver niya, kundi isang lalaking pinili ang pamilya kesa sa tukso. At sa huli, doon ko nasabi sa sarili ko, salamat po Diyos ko. Hindi ako tuluyang nilamon ng apoy. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Hanggang dito na lamang po, Daniel.